Magandang araw sa inyong lahat. Tayuna't simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Muling bumalik ang tagpo sa nagbabagsakan na nyebeng lungsod ng Sturma. Dito, tinanggap ni Vlad ang kanyang unang sahod bilang isang kabalyero. Si Vorden ang namamahala sa pamamahagi ng bayad, at masaya nitong iniabot habang binabati si Vlad sa kanyang bagong katayuan. 4 na gintong barya ang inilapag niya sa harap ni Vlad. Nang makita ito, napahinto si Vlad at napatingin ng matagal. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Napansin iyon ni Vorden at agad inisip na baka nababaan si Vlad sa kanyang sahod. Nang tanungin siya, umamin si Vlad na inaasahan niyang mas mataas ang kanyang matatanggap. Akala kasi niya, mas malaki ang kinikita ng mga kabalyero. Napangiti si Vorden at pinaalalahanan siyang baguhan pa lamang siya. Dagdag pa niya, tila alalay pa rin siya ni Yeager sa ngayon. Doon ipinaliwanag ng kabalyero ang isang mahalagang katotohanan, hindi sa sahod nagmumula ang yaman ng isang kabalyero. Nakuha nito ang atensyon ni Vlad, at napatanong ito kung paano daw sila kumikita. Ipinaliwanag ni Vorden na ang gantimpala ng isang kabalyero ay nagmumula sa pagtupad ng tungkulin at pagdadala ng responsibilidad. Gayunpaman, nahirapan pa ring unawain ni Vlad kung paano ito nagiging pera. Sumingit si Vorden at ipinaliwanag na ang tungkulin at responsibilidad ang tunay na salapi ng mga kabalyero. Idinagdag pa niya ang isang kasabihan, ang pas ang busog ay hindi nangangaso ng daga. Ibig niyang sabihin, kung nais ni Vlad na umunlad, kailangan niyang magsikap at patuloy na kumilos. Dagdag pa ni Vorden, darating ang gantimpala ng dangal sa paglipas ng panahon, at ito ay kadalasang nagiging mas malaking biyaya para sa mga kabalyero. Tiniyak ni Vorden na balang araw, higit pa sa 4 na gintong barya ang matatanggap ni Vlad, lalo na kung magpapatuloy ito sa kanyang mga nagawa. Nagtanong si Vlad kung magkano ang halaga ng kanyang mga nagawa, ngunit sinabi ni Vorden na hindi na niya iyon dapat itanong. Ipinaalala niya na si Vlad mismo ang nagdala ng kayamanan ng angkan ng Haenel. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Von na may bago ng bansag si Vlad, bukod sa kanyang titulong Dragon Slayer. Tinawag siyang ang scoundrel ng Hilaga, Vlad of Sora. Nagulat si Vlad sa biglang pagbabago ng usapan, at lalo pa siyang nailang nang umasta si Vorden na parang isang tagahanga, na humihiling na huwag siyang kalimutan kapag naging maharlika na siya balang araw. Kinabukasan, nakipag-usap si Vlad kay Lord Joseph habang umiinom ng tsaa. Pinayuhan siya ni Joseph na yakapin ang responsibilidad ng pagiging kabalyero. Ipinaalam din niya na bibigyan na si Vlad ng sariling patrol area. Nagulat si Vlad at bahagyang kinabahan, ngunit tiniyak ni Joseph na magkakaroon siya ng mga tauhan kaya siya pa rin ang mamumuno. Tinanggap ito ni Vlad. Pagkatapos, sinabi ni Joseph na ang lugar na kanyang pamamahalaan ay ang mga likurang Eskinita. Agad itong tinanggap ni Vlad dahil iyon ang lugar kung saan siya lumaki. Ngunit may isang problema, kulang siya sa tao. Karamihan sa mga kawal ay naitalaga na sa ibang mga pinuno, kaya inalok siya ni Joseph ng pondo upang kumuha ng hanggang 4 na tauhan. Nagulat si Vlad sa bigat ng responsibilidad. Ipinaliwanag ni Joseph na ang pagiging kabalyero ay iba sa pagiging kapitan ng mga mersenaryo. Ang isang kabalyero ay dapat maging pinuno at kinatawan ng kanyang Panginoon. Nag-alala si Vlad dahil karamihan sa kakilala niya sa Eskinita ay may masamang reputasyon. Tinanong nito si Joseph kung hindi daw ba ito magiging pabigat sa kanya. Ngunit hindi ito naging problema kay Joseph. Ayon sa kanya, mas mahirap gamitin ang tao para sa kabutihan kaysa talunin sila. Bilang tulong, nag-alok si Joseph na magrekomenda ng isang tao. Nagpasalamat naman si Vlad. Kalaunan ay pinaalis na ito ni Joseph para makapaghanda na ito sa kanyang bagong misyon. Lumabas naman agad si Vlad pagkatapos nilang mag-usap. Tinanong ni Yeager si Joseph kung balak daw ba nitong isali ang taong iyon sa grupo ni Vlad. Ngumiti si Joseph at sinabing, tanging si Vlad lamang ang makapagpapaamo sa taong iyon, at alam nitong kakayanin niya ang misyon na ito. At dito, ay may mas malalim na plano si Joseph. May tiwala siya kay Vlad kaya alam niyang magagawa ito ni Vlad. Naniniwala si Joseph na magtatagumpay ito dahil si Vlad ang kanyang pinili. Nagsimula si Vlad sa pagbuo ng kanyang koponan. Una niyang pinili si Gerta, na agad na naging emosyonal. Sinabi nito, na gagawin niya ang lahat para sila ay magtagumpay. Pinatigil siya ni Vlad at sinabing tumigil sa pagiging madrama, at ayusin na lang niya ang kanyang magiging trabaho.
Naalala ni Gerta ang kanilang nakaraan at kung paano siya nanatiling tapat kahit sa gitna ng hirap. Saad pa nito, na ang akala niya ay maging tagalinis at taga-alaga na lang siya ng kabayo, at ngayon ay magiging personal na assistant na siya ni Vlad. Ngunit nilinaw ni Vlad na isa lamang siyang empleyado. Bagamat nabigla, hindi nawalan ng pag-asa si Gerta. Saad pa nito, na dati ay mersenaryo lamang ito si Vlad, kaya hindi daw nila alam kung kailan siya aangat. Ngumiti na nga lamang si Vlad at napaisip, na kailangan niya daw ito si Gerta. Bagamat maingay at duwag, maaasahan naman ito at ginagawa nito ang kanyang tungkulin. Bigla namang nagsalita si Marcella, na isama din daw nito si Otar. Sayang naman daw ang galing nito sa shop nila, kung saan wala naman dong nanggugulo. Tuloy pa nito, na naging ligtas ang lugar dahil kay Vlad, kaya wala nang naglalakas loob na manggulo. Napaisip naman si Vlad, na si Otar nga daw ay isang mapagkakatiwalaan na tao, kaya pwede din daw ito sa kanyang grupo. Nagsalita naman si Vlad, na kung okay lang daw ba kunin niya si Otar. Paano naman daw ang seguridad ng Rosa Smile? Napangiti namang sumagot si Marcella, na sino daw ba ang maglakas loob na galawin ng Rosa Smile, kung dito namamalagi ang Dragon Slayer na si Vlad. Tuloy pa nito, na ang Rosa Smile nga daw ay ang pinakaligtas na lugar, na kung saan ligtas na umiinom at nagsasaya ang mga tao sa Sora. At yun daw ay dahil andito ang kabalyerong si Vlad. Dito napagtanto ni Vlad na ang tunay na kapangyarihan ng isang kabalyero, ay ang protektahan ng iba, kahit hindi gumagamit ng dahas. Nabigla naman si Marcella sa sinabi ni Vlad. Tuloy pa nito, na yun daw ang maganda sa pagiging isang kabalyero. Napangiti naman na sinabi ni Marcella, na ngayon daw ay alam na nito ang kanyang katayuan sa buhay, kaya wag daw itong mag-alala at ipagpatuloy daw nito ang kanyang misyon. Napaisip naman si Vlad, na isa na lang daw ang natitirang miyembro na kanyang kukunin. At yun ay ang taong yun, si Harvan. Kalaunan, ay nagpunta si Vlad sa pantalan. Pagdating ni Vlad sa pantalan, ay binigyan niya si Harvan ng alak. Nasarapan naman si Harvan sa alak na dala ni Vlad at napasabing, iba daw talaga ang high grade na alak kaysa sa Captain Q na bigay ng kanilang amo. Tuloy pa nito, na tila daw nagbabalik ang kanyang mga alaala, parang kailan lang daw ay pinapakain niya pa nito si Vlad at Zemina. Saad pa niya, sinabi daw ng iba na hindi daw dapat mag-alaga ng maitim na buhok na halimaw, ngunit parang iba pa rin daw ang blonde na buhok. Napakunot na nga lamang ang noo ni Vlad sa sinabi ni Harvan, at tila nagtaka ito sa kanyang pinagsasabi. Tinanong ni Harvan si Vlad kung ano daw ba ang pinunta niya dito, at alam daw niya na hindi daw ito pumunta para tumambay lang sa lugar niya. Tinanong ni Vlad kung pinag-aaralan pa rin ba nito ang pagna-navigate at pagtingin sa mga constellation. Sumagot naman si Harvan, na hindi na daw, at kinalimutan na niya ito. Tuloy pa nito, na sino daw ba ang nangangailangan ng Boldadong Navigator. Sinabi naman ni Vlad, na hindi daw ba ay gusto nitong maglayag at pumunta sa iba't ibang lugar upang takasan ang lugar ng Sora. Sumagot naman si Harvan, na ang pangarap nga daw ay hindi sa lahat ng tao ay natutupad. Tuloy pa nito, na kahit anong pagsisikap nga daw ang gagawin, ay hindi pa rin ito makukuha. Para sa ulilang tao gaya ko, na lumaki sa likod ng eskinita, ang buhay na ito ay sapat na saad ni Harvan. Sumagot naman si Vlad, na yun daw ba ang sa tingin niya. Hindi naman nakapagsalita si Harvan at yumuko lang ito. Ipinaalala ni Vlad sa kanya ang kanyang dating pangarap, at sinabi na ang isang ibon ay nakakalimutang lumipad kapag matagal nang nakakulong. Tumatak ang mga salitang iyon kay Harvan. Tumayo si Vlad at binunot ang kanyang espada at sinabing, ngayon ay naiintindihan niya na ang lugar na ito ang kumain sa pangarap ni Harvan. Sa isang matinding desisyon, ay sinira ni Vlad ang mga pader na tila pumipigil kay Harvan. Nabigla ang mga tao sa pagsabog at tiningnan kung sino ang may gawa nito. May dumating naman na mga armadong lalaki, at nabigla dahil nasira ang base ng amo nilang si Captain Hoover. Dito ay agad nilang inalarmahan ang kanilang kapitan, upang malaman at makapag-deploy ng mga tauhan sa lugar. Napaisip na nga lang ang isang armado, at kung sino ang may gawa ng lahat ng ito. Makikita na tila nag-iwan ng isang malaking slash ang pader na sinira ni Vlad, at tila nagalit naman si Harvan at sinabing, ano daw ba ang pinaggagawa nito ni Vlad? Sumagot naman si Vlad at sinabing, ang lugar na ito ang kumain sa pangarap mo Harvan.
At dito ay sinabing, ang walang kwentang pader na ito na humarang sa pangarap at lakas, ang nagkulong sa'yo ng matagal, at ginawang kalimutan kung ano ang iyong makakaya. Kung hindi mo itong kayang wasakin, edi ako na ang wawasak dito. Ginawa mo rin ito sakin dati. At kinuha mo ako pabalik mula sa madilim na likod ng eskinita. At pinaalala kung ano ang init sabihin ng magkaroon ng layunin. Sinira muli ni Vlad ang pader na humarang sa pangarap ni Harvan, at dito ay nabigla ang lahat nang makita nito si Vlad na nakatangtang sa tuktok ng gusali. Sinabi ni Vlad na tingnan daw nito ng maigi. Sa pagbukas ng pader ay nakita nito ang tanawin at ilog sa kanyang mga mata, at muling nabuhay ang kanyang pangarap. Dahil dito, nagpa siya si Harvan na sumama kay Vlad. Kinagabihan, habang naglalakad, napagtanto ni Harvan na napasuko ni Vlad ang isang grupo ng walang karahasan at binigyan pa ito ng alak. Sinabi ni Vlad na ito daw ba ang sinasabi ni Harvan na Captain Q, para daw itong lason. Saad ni Harvan na ang kanilang amo daw ay maaaring kakilakilabot sa paggawa ng alak, ngunit kinuha daw siya nito. Sinabi naman ni Vlad na wag daw itong mag-alala dahil hindi naman daw gagalawin ni Sir Joseph ang mga ito. Alam niya daw ang kaibahan ng peste at kaalyado. Sumagot naman si Harvan na ang mayor na ito daw ay matalas at marunong magkalkula ng sitwasyon. Naintindihan niya kung bakit si Vlad ang tinalaga sa likod ng iskanitang ito. At ngayon na daw ang oras upang ipakita sa buong eskinita kung sino ang may kontrol nito. Pagkadating ni Vlad at Harvan sa Rose's Smile, ay dali-daling pinuntahan ni Gerta si Vlad. At sinabi nito na bakit daw ang tagal nitong nawala. May isang tao daw ang naghahanap kay Vlad. Sumagot naman si Vlad na ibigay daw ito kay Zemena at siya na daw ang bahala sa mga bisita. Sumagot naman si Gerta na kailangan daw na siya ang personal na makipagkita dito. Dito ay makikita na tila galit ang kabayo sa bisita ni Vlad. Sinabi nito, nakahanga-hanga pa rin daw ang kabayong ito. Pagdating nila Vlad sa lugar ay nakita nila na ito pala ay si Aga, ang barbarian, na inirekomenda ni Lord Joseph kay Vlad. Lumipat ang eksena sa silid ni Joseph. Sinabi ni Jaeger na sa tingin daw ba ni Joseph na makikasama si Aga kay Vlad. Sumagot naman si Joseph na hindi daw ito basta-bastang luluhod kahit na kanino. Ngunit alam niyang alam ni Aga ang kanyang lugar, at si Vlad naman daw ang pumatay sa Lindblom kung saan, niligtas nito ang mga katribo ni Aga, kaya naniniwala itong magagawa ni Vlad ang kanyang misyon. At dito ay ipinaliwanag ni Joseph ang mas malaki niyang plano. Nais niyang pag-isahin ang mga tribo sa hilaga at wakasan ang matagal ng alitan. Naniniwala siya na si Vlad lamang ang makakagawa nito. Samantala, napansin ni Zemena ang kakaibang kilos ni Vlad at inakala niyang may kausap itong iba. Pinilit niyang ilipat si Vlad ng silid at nangakong sasamahan siya bilang pagpapakita ng kanyang malasakit. Nagpasalamat si Vlad sa kanyang tahimik na suporta. Bago umalis, inalok ni Vlad na bilhan siya ng kahit ano. Ngunit ngumiti lamang si Zemena at sinabi na unahin muna niyang alagaan ang sarili niya. Sa huli, dumating si Gerta dala ang balita na handa na ang lahat. At sa sandaling iyon, sinimulan ni Vlad ang kanyang bagong tungkulin bilang isang ganap na pinuno. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.